So welcome sa Rod TV. 7 Rhymes send me a mic para i-review sa video na to bago pa ito ilabas sa market. Anyways, available na pala to sa market once na napapanood mo tong video na to. And yes, binigyan po nila tayo ng privilege para i-review itong mic na to at mabigyan natin ito ng honest feedback. So this is 7 Rhymes DW10 unboxing and in-depth review. So yung brand guys na 7 Rhymes ay hindi na po bago sa channel natin kasi nakapag-review na rin po tayo ng 7 Rhymes mic at nakabigyan naman tayo nun ng excellent performance. So I'm expecting sa bagong mic na to na mabibigyan niya tayo rin ng excellent performance. So yung 7 Rhymes kasi guys is nagfo-focus sila para sa mga younger generation na consumers. Ibig sabihin mas modern, mas stylish, basta mas makabago yung mga mic na ginagawa nila. So if ganun yung mga trip mo na mic, maganda na i-consider mo ito. But disclaimer lang po, 7 Rhymes did not pay me to review this mic, so I will be giving my honest feedback sa microphone na ito. So ayan guys, this is the box of our DW10 wireless microphone. Isa siyang mini multifunctional wireless microphone. Ayan. So nandito na yung pinaka-picture nung laman and color yellow nga po no ang side nito dahil nga ang 7 Rhymes ay merong yellow and white combination na color theme. Sa likod naman guys, nandito yung mga features niya. Ayan, pwedeng i-post nyo na lang yung video if ever na gusto nyo ito tignan. Pero later on kasi pag-uusapan din naman natin yung mga features ng mic na to. While opening it, nagulat talaga ako na meron itong mini bag na solid talaga yung quality. Tsaka nung inamoy ko talaga, grabe, amoy bago. Pag open ko nga dito, unang lumabas yung manual user and yung mga papeles niya. Nakakatawa din sa bag na to kasi meron itong flat divider yan sa loob ng bag niya. So pag zinip mo yung bag, mako-close mo ito ng maayos. And this is the charging case. This case for me is smooth and slick, no? Ang kanyang build. And ito nga po ang itsura niya sa loob. This is the receiver. Meron tayong USB output dito. Meron tayong power and mode switch button. At ito yung clip niya. Ito yung output gain knob. At sa kabila naman, meron itong 3.5mm output interface. And this is the twins. Our transmitters, no? So, ang lit lang talaga niya and super gaan. Ito yung clip nila. Meron itong power or mute button. Meron din itong sound mode button. Uy, bakit may sound mode? And meron itong USB-C monitoring/charging interface. I also love the thing na magnetic ang case nila. So, hindi ka basta-basta mahuhulog sa mga salita niya. Mali pala yung script. Hindi pala basta-basta mahuhulog ang transmitter at receiver kahit nakapataob pa siya. Sorry, mali yung script ko dito eh. Ito pa ang mga ilang accessories na kasama. Meron siyang dalawang wind muff. Ang maganda dito meron siyang goma na kabitan mismo ng mic. We have the 3.5mm TRRS to TRRS cable. Meron tayong 2-in-1 charging and audio cable. Kaya 2-in-1 kasi pwede mo itong tanggalin or meron siyang converter. At yung laso na useful ay ang silica gel nito. So let's assemble this para magamit na rin natin. First, get the transmitter at i-clip mo ito sa collar ng cloth mo or hold it like this. Basta as much as possible malapit ito sa bibig mo. Also, you can put some wind muff ayan sa mismong mic if ever na yung scenario nyo ay mahangin. Ilalagay nyo lang siya ng paganyan. Ayan, tapos ganito yung magiging itsura niya. Parang siya naka-apro. Ayan. Pwede mo to gamitin guys na if ever na mahangin yung environment mo or pwede mo rin to gamitin for aesthetic purposes lang. Ibabalik ulit siya sa kwelyo or sa collar natin. Ayan, medyo lang siya sa akin, medyo malaki. Parang ayoko nung may ganito so tatanggalin natin yan. Second, get the receiver. Hold the power button for at least 4 seconds to open it. Kapag nagbe-blink siya guys, ibig sabihin hindi pa siya naka-pair. So hold this yellow button din sa mic or sa transmitter ng 4 seconds para mag-open din to. Once na na-open natin ito, mapapansin nyo si receiver is naka-steady na or hindi na siya nagbi-blink kasi naka-pair na siya dito sa isang transmitter. So, clip na natin siya ulit sa damit natin. Also, i-adjust lang rin natin yung volume button. Siguro ipunta natin sa 40%. Ayan. 30 to 40% guys, I think yun yung the best, no?
para hindi mag-audio peaking or walang peaking na mangyayari sa pag-edit natin. Kung gumagamit ka naman guys ng cellphone nyo, itong gray, basta itong gray, ito yung sa cellphone natin or sa ating camera. So isasaksak lang natin yan dito sa 3.5mm earphone jack. Pasensya na guys, yung cellphone ko puro crack. Ilang beses na ito nahulog, wala kasi on tempered. Ayan, nakasaksak na siya. Then ito naman black, isasaksak nyo to sa receiver. Focus ka, ayan. Ayan, nakasaksak na siya guys. So once na ganito na guys yung setup nyo or tapos ka na, pwede ka nang mag-take ng video sa cellphone mo at yung audio na madedetect or yung mic na gagamitin ay ito na. Ito ng mic na yon na nakaklip sa atin. Mas maganda sana guys kung yung cellphone holder natin ay merong cold shoe mount kasi doon po natin ilalagay itong clip na to sa likod. Hi guys, this is the audio quality of our 7 Rhymes DW10 wireless mic at gamit na nga po natin ang ating cellphone. So this is the indoor test at right now nandito tayo ngayon sa kwarto ko na ma-echo. So let me know sa comment section if okay lang ba yung tunog niya. And para makasure tayo na gumagana talaga, itap muna natin itong mic na to. I think gumagana naman siya. So if ever naka-pair na siya at ginagamit nyo, pindutin nyo lang po yung yellow button and automatic na to mag-mute. So try natin pindutin. And ayan, bumalik na nga po ang audio natin. So, pipindutin mo lang rin yun para ma-unmute mo yung boses mo. Next naman, sabi ko nga kanina, meron po itong tatlong mode. Meron nga po itong dry mode, ANC mode, at rev mode. Right now, yung mode na ginagamit natin is yung dry mode. Ibig sabihin, ito po yung default. Ito yung original niyang audio. Pero once na gusto nyo magpalit, pipindutin nyo lang yung black button sa baba. Lipat natin ito sa ANC mode. Hi guys, ito yung ANC mode and this is the denoise mode. So ibig sabihin, if ever na mahangin, ito yung magandang gamitin. Or if ever na yung lugar na pinagsusyutan mo ay sobrang ingay naman. Sabihin natin, puro sasakyan, maraming taong nagsasalita and gusto mo yung audio mo yung mas mangibabaw sa video. So ito yung mode na magandang piliin mo. Ilipat naman natin sa isang mode, yung rev mode. Hi guys, ito naman yung rev mode and kung mapapansin nyo nga guys, no, meron tayong echo. So, ibig sabihin ng rev mode means reverb. So, if ever na gusto nyo gamitin ito sa karaoke, video okay, mga ganyan, pwede, no, kasi may echo na yung boses natin. So, di ba, nakakatuwa na itong wireless mic, meron siyang mga ganitong klaseng mode. Kasi for me, ito lang talaga yung mic na may mga ganitong klaseng features na pwede ka magpalit-palit ng mode. Ang awkward, no, kapag may echo. So, balik na natin siya sa original or sa dry mode. Ayan, dry mode na nga po ulit tayo. So, try na rin pala natin guys mag-wind test dahil katabi naman po natin ngayon is yung electric fan namin. Ayan guys, nakabukas na nga po ang ating electric fan. And alam kong naririnig nyo na yan ngayon. Sound check, this is 7 Rhymes DW10. Naiintindihan nyo pa rin ba yung salita ko ngayon? So, try naman natin guys sa ANC mode kasi ito yung denoise mode. Tignan natin kung talagang i-effect siya sa mahangin na electric fan. Hi guys, ito naman ang ating audio quality ng naka-ANC mode. Let me know guys no, kung okay ba siya or nalalabanan ba niya yung electric fan sa gilid natin. Sound check, this is 7 Rhymes DW10. Naiintindihan nyo pa rin ba yung salita ko? So if ever guys na ayaw nyo gamitin si denoise, itry naman natin yung dry mode pero nakalagay si wind muff. Tara, balik muna natin sa dry mode. And guys, dry mode na. Kunin lang natin si wind muff dito. I-try muna natin siyang ilagay. Sound check, 1, 2, 1, 2. This is 7 Rhymes DW10. Naiintindihan nyo pa rin ba ang salita ko? So guys, let me know sa comment section if mas maganda ba yung dry mode na may wind muff or yung denoise mode lang kanina. If you're using a camera naman, same process pa rin naman ang gagawin nyo katulad sa ginawa ko kanina. So, ayun nga, meron nga lang pong note na sinasabi si 7 Rhymes if ever na isa kang Sony user or isa kang Canon user. I-post ko na lang po pala sa screen if ever na gusto nyong basahin. If ever nga lang daw na hindi compatible ito sa camera mo, kailangan mong bumili pa ng isa pang TRS to TRRS cable. So, iba po yun sa cable natin kanina. So, take note of that.
When it comes to charging naman guys, ayan, kung mapapansin nyo, meron siya ditong 4 na ilaw kapag binuksan at sinara natin. Ayan, 4 na ilaw. So, 1 light means 25%. So, ibig sabihin kung kompleto silang 4, ibig sabihin full charge itong charging case mo. So, now, kung nandito lahat ng laman nito, yung transmitter at receiver mo, ibig sabihin pwede mo silang i-charge ng sabay. Ayan, dito mo siya isasaksak. So, dito, I think this is USB-C port. Actually, hindi mo na magiging problema dito yung battery kasi matagal talaga to malobat. Bakit? Kasi kaya po nitong tumagal ng 7.5 hours ng tuloy-tuloy na ginagamit. Tapos, ang charging time lang naman po nito ay 2 hours. So, kung tingin mo hindi mo naman sila ginagamit, ibalik mo lang sila sa lagayan nila. And kusa na silang magcha-charge dito. Pero make sure pala na matanggal nyo muna tong blue plastic na to Ayan, maganda guys na matanggal nyo muna yan. Ito yung tinanggalan natin ng blue plastic kanina. Then pag nilagay ko siya, ayan, kulay red na siya. Ibig sabihin, nagcha-charge na siya sa case nito. Ito kasi di ko pa ito natatanggalin kaya wala pa siyang kulay pula. Ayun na, meron pa siyang blue plastic dito sa ilalim. Bago tayo magpunta sa range test, gusto ko muna i-highlight itong mga features na to na meron sa DW10 wireless mic. Siguro first features na gusto kong i-highlight is yung innovative duplex transmission, support two-way interaction and monitoring. So ayun nga, ibig sabihin meron itong two-way transmission plot. Tulad niyang nasa picture, pwede niyong marinig at mamonitor ang audio sa phone mo or sa computer or laptop mo. Depende kung saan ito nakakonect. Using this device, dadaan ito sa receiver, dadaan sa transmitter, and vice versa. So, mas madali itong gamitin if ever na kumakanta ka or meron kang mga online meeting. Kasi naririnig mo yung nangyayari. Kaya nga siguro merong reverb effect dito kasi nga pwede mo yun gamitin if ever na gusto mo kanta. Pangalawa is yung brand new AI denoise technology, support 1 key denoise. Meaning nga lang po nun, one switch mo nga lang daw is pwede ka nang magpalit or mapunta sa denoise mode. Ito nga po yung ANC mode kanina. And based nga po kay 7 Rhymes, mas in-upgrade nga daw po ang denoise technology sa mic na ito. Meaning, accurate na nga daw po malalaman ang mga human voice. Alam na nga rin daw po nito i-eliminate yung mga ambient noise. Kaya niyang gawing mas clear at mas pure ang mga boses natin. Number 3, ito yung built-in Bluetooth 5.3 chip that support Bluetooth input audio. So unang-una sinasabi dito, latest daw yung Bluetooth chip na meron sa mic na ito. So mas mabilis, mas stable at mas less power consumption ang Bluetooth kapag ginamit sa mic na ito. So if ever nga daw na gumagawa ka ng podcast or nag-i-stream ka at gusto mong magkaroon ng background music, pwede kang gumamit using other device via Bluetooth connection, pero ito pa rin yung magiging primary mic mo. So, 'di ba? Ganun siya ka-convenient. Yung pang-apat nga po dito is meron daw po itong built-in DSP chip that provides superior reverb effect. This is the first time na may nalaman akong wireless mic na merong built-in chip. Kaya pala meron itong mga modes kanina kasi nga may built-in chip ito or merong built-in sound card. Kaya talagang maganda yung pang-reverb niya dito kahit hindi naman ito yung mga dynamic mic na ginagamit natin pang kanta dahil nga latest yung chipset na ginamit sa mic na to. Actually, marami pa akong gustong i-highlight dito pero baka kasi mas sumaba yung video pero isa-summarize na lang natin or mas papabilisin natin. Naka 48 kHz high standard sound quality ito. Compatible ito sa phone, camera, and computer. Pwede mo ito magamit ng magdamagan. Pwede mo paghiwalayin yung audio ng mic 1 sa mic 2 in case sabay mo ito ginagamit. Smooth at mabilis mo lang maya-adjust yung mic gain nito at kaya nitong ma-detect ang audio mo up to 200 meters. At speaking of 200 meters, pumunta na nga po tayo sa labas para mag-conduct ng range test. At titignan natin kung may mga disruption nga bang nangyayari. Ayan na, nandito na tayo ngayon sa labas at itong nasa likod ko ay tingin ko 200 meters na. So aatras tayo papalayo sa receiver at every 30 meters i-check natin kung naririnig pa rin ba yung audio ko or yung boses ko. Tara, simulan na natin. Ang tingin ko, ilang meters na to? Siguro 30 meters na to. Atras pa tayo. Ayun, siguro nasa 90 meters na to. Ewan ko kung naririnig nyo pa rin ako.
Ayan, nasa 100 meters na tayo. Hindi ko alam kung naririnig nyo pa rin ako, pero kung naririnig nyo, huwag nyo kalimutan mag-like ng video. Ayan, lumalayo pa tayo. Tatry ko tumalikod. Ayan, nakaharap ulit tayo. Hindi ko alam kung naririnig nyo pa rin ako. Ayan, palayo na tayo ng palayo. Sana naririnig nyo pa rin ako. I think 150 meters na tayo kalayo. Ganito na kalayo. Try natin kasi sabi hanggang 200 meters daw to. Ayan, sobrang sobrang layo na ng camera sa akin tsaka ng receiver, so hindi ko alam kung naririnig nyo pa rin ako ng ganito kalayo. Pero iniiwasan ko naman tumalikod at open space naman tong ano natin, lugar natin dito. Ewan ko, I think ano na to, 200 meters. Sana naririnig nyo pa rin ako. Hello, sound check. Sana naririnig nyo pa rin ako, sobrang layo ko na. Ang tindi na nito kung naririnig pa rin ako. Kakaiba na tong mic na to. Ayan, ewan ko nakikita nyo pa rin ako dito. I think lagpas na tayo. So balik na tayo. So kahit ganun pala kalayo, tapos na-detect pa rin yung boses natin, ibig sabihin safe na safe lang pala magsalita sa mic na to kahit gumawa ka ng mga movements or naglalakad ka or umiikot ka. Or kahit anong gawin mo, ibig sabihin hindi ka mamomroblema na baka mawawala yung audio mo kasi kahit gaano pa kalayo or umabot ka ng 200 meters, safe pa rin yung audio mo. Oy, tol, go! Tropa, kahit ka sa vlog. Si Agong pala to. So, gano'n na talaga kabago yung technology na linagay sa mic na to. Kaya kahit ano pang distance siguro ang gawin natin or scenario or kahit maraming dumadaang sasakyan, rinig na rinig pa rin yung boses natin. Ayun, gusto ko lang magbigay ng konting feedback no, sa ginawa nating range test kanina. Kasi may mga bagay ako na napansin nung replay ko siya nang naka-earphone ako. Unang-una, hindi ko alam or hindi ako sure no, kung tama ba yung mga tansya na ginawa ko. Kasi hindi ko alam kung paano magtansya ng mga meters, pero estimated ko lang yon. Then, nung pangalawa, nung replay ko siya mismo sa camera, hindi ko naririnig yung disruption. Or wala akong naririnig na kahit anong problema kasi nga hindi naman ako naka-earphone. So, akala ko nung una okay lang siya. Pero nung replay ko nga po siya sa PC ko at may earphone na nga po ako, may mga disruption na nga po akong naririnig. Based sa test na ginawa ko, naniniwala naman ako na maririnig pa rin ang boses natin up to 200 meters ng same pa rin yung quality ng audio. Audio-wise, walang problema para sa akin. Consistent, no? At maganda pa rin po yung audio na napoproduce niya. But the problem here is, nung nasa kalagitnaan na nga po tayo, nakakaranas na nga po tayo agad ng mga disruption moment. Pero kung naririnig nyo, At nung sinubukan kong tumalikod sa camera, doon ko napansin na nawala nga po talaga yung audio natin. Ayan, lumalayo pa tayo. Tatry ko tumalikod. Ayan, nakaharap ulit tayo. Hindi ko alam kung then yung sobrang layo na natin, doon na pawala-wala yung audio natin. Hello, sound check. Sana narinig nyo pa rin ako, sobrang layo ko na. Yung sa second clip, umikot ako tapos medyo malapit lang naman ako sa receiver. Hindi ko alam kung bakit nagkaroon ng isang disruption na unexpected kasi malapit lang naman siya. So dapat kahit tumalikod ako, okay pa rin sana. Kano mga movements or naglalakad ka or umiikot ka or umiikot ka. Ang payo ko na lang if ever nagagamit kayo ng mic na ito, wag na lang po kayong tatalikod mismo sa receiver para maiwasan natin ang disruption. So pagdating sa range test, I think bibigyan ko siya ng good 7/10. Pero kung gagamitin mo ito indoor, 10 out of 10, wala talagang problema. Alam ko na yung utak mo, kanina pa to sinasabi na puro ka paliwanag, puro ka ganito, puro ka features, pero hindi mo naman sinasabi no kung magkano. So guys, pasensya na pero ito na yung part na yon. Meron kasi itong 2 variants pala muna. Katulad sa akin, meron itong 2 transmitter at isang receiver. Meron din namang isang receiver at isang transmitter lang. So yung katulad sa akin na may 2 transmitter, kapag sa Lazada kayo, mabibili nyo ito ng ganitong halaga. At kapag 1 receiver at 1 transmitter naman, ganito yung presyo niya. Kaya hindi ko binanggit guys kasi hindi pa daw fixed price nung sinabi sa akin ito. So possible pa daw magbago. Pero as of this moment, yan yung latest niyang price sa Lazada if ever na gusto nyong mag-avail.
So kung tingin mo mahilig ka mag-vlog or sabihin natin outdoor vlog, mag-adventures, mag-travel, baka nagdo-documentary ka, baka nagkokondak ka ng mga interview, public interview, or may mga client ka na naghahanap ng wireless mic, siguro maganda na masuggest nyo sa kanila or masubukan nyo or maisama nyo sa bucket list nyo si 7 Rhymes DW10. Dahil why not, di ba? Napakalupit naman kasi talaga ng performance nito. Don't forget to click the like button, hit the notification bell para updated nga po kayo sa mga bagong updates na gagawin natin. After this video, abangan nyo na nga po ang mga upload natin dahil patungkol na nga po yon sa mga YouTube updates. This is Rod TV. Thanks for watching and peace out.